Good morning, brothers and sisters in Christ. Sound check. Sound. Kumusta po kayo mga kapatid? Praise the Lord! Amen po. So, tuloy nga pong sound. Okay lang po ba? So, tunay nga pong napakabuti po ng ating Panginoon, no? Dahil nga po sa patuloy na kadakilaan niya sa atin at tunay nga po na dahil sa dakilang biyaya ng Diyos, kaya tayo ay patuloy na nakatayo at patuloy tayong mapakinig ng salita niya sa umaga. At dahil nga po sa alam po natin na meron po tayong kanya-kanyang napagdaanan sa ating buhay, lalo na sa ating buhay pananampalataya. Pag nasa labas po tayo, nasa trabaho po tayo, sa workplace po tayo. Pero makikita natin na dahil nga doon sa gabay at patnubay ng Panginoon at dahil doon sa ating pananampalataya higit, ay patuloy natin natagumpayan, napagtagumpayan natin yung mga bagay na yun. So, tayo po, sa umagang ito ay patuloy po natin baybayin yung ating serye, yung about po sa Christian living. Tayo po ba ay mga tinawag ng Diyos? Amen. Po, kaya po tayo nandito dahil po tayo ay mga tinawag ng Diyos. So, makikita rin po natin na nakaraang pagtuturo ay tinuro rin po ng ating kapatid, no? Kung paano po tayo paano po tayo mamuhay ng higit may pananampalataya. At ganoon din po sa ating pagtatalakayin sa umaga ito, ay patuloy din po nating babaybayin at aralin. Yung ating pong titulo ay We Are Called to Live by Faith. So tayo po ba ay namuhay sa pananampalataya? Amen. Po, tayo po ay namuhay sa pananampalataya. Kaya basahin natin doon sa verse 39 kasi ang teksto po natin is hanggang ano po siya. Ang teksto natin is chapter 10, 26 to 39. So, basahin na po natin doon sa last verse. Sabi nga doon, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya, which is tayo nga rin po yun. Tayo po ay niligtas ng Diyos. Amen po, dahil sa ating Panginoong Jesus. Purihin po ang salita ng Diyos, no? Tayo po isabihin ng manalangin. Dakilang Diyos, tapat at dakila. Sa umaga po ito kami po ay patuloy Panginoon na mag-aral ng salita. Aming pong dalangin naman yung paggabay, pagkasip sa amin. Na mga salita mong ito, Panginoon, ay magsilbing kalakasan namin at panghawakan namin sa aming paglalakbay, sa aming pananampalataya. Purihin kama, nabuhay nila sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yun po, no? We are called by live by faith, to live by faith. So, alam po natin na each one of us has his own faith. Kanya-kanya po tayong living ng ating pananampalataya. Hindi po natin kayang i-compare yung isang kapatid doon sa ating pananampalatayang meron tayo mga kapatid. So, the Bible, however, speaks of definite faith which produce definite result in the life of the believers. Amen po? Na napakalinaw po doon ang tiyak na pananampalataya
ay magre-resulta din ng tiyak na buhay ng isang mananampalataya o buhay ng isang mananampalatayang may pananampalataya at paniniwala sa Diyos, mga kapatid. At makikita nga din po natin doon na it demands that all truly believe shall live by kind of faith that it speaks of. Tingnan po natin, mga kapatid, na lahat po talaga, ang hinihingi lang naman po dito ay ang tunay na naniniwala at nananampalataya. Kaya nga, we are called to live by faith. Kailangan po natin na mananampalataya tayo dahil nandito na tayo eh. Kumbaga, nakasakay na tayo. So, ang gagawin po natin is magtiwala lang tayo na ang ating sinasakyan, ika nga, ay makakarating doon sa ating paruroonan by faith. Amen po? So, ito po yung ating pag-aralan sa mga ito, no? Now, we will find a group of the early Christians doon nga sa sinulatan ng apostol ito sa Hebrews na talagang binibigyang diin ng mga apostol na yon na kailangan tayong mamuhay o kailangan kayong mamuhay doon sa may pananampalataya o mananampalataya kayo ng higit doon sa kung ano yung pagkakilala ninyo sa Panginoon. Kaya doon po yung ano niya, yung pong talagang binibigyang diin ng apostol. So in their faith, were true, then it would produce benefit result in their lives. So yun po yung ating kaya nga po nagkaroon ng magandang pamantayan or magandang nilalakaran natin dahil doon sa ating pananampalataya. Without faith, so wala nga po tayo dito. At wala din po halaga yung ating pag-aaral o pagbabasa ng ating salita kung walang pananampalataya. Amen po? So, ang tanong kasi dito, ang ating nasagutin sa umagang ito is, how can we live by faith? So, paano po ba tayo mamumuhay sa magitan ng ating pananampalataya? So, una po, by fearing God more than men. Tayo po ba may takot sa Diyos? Amen. Banal po ba yung ating pagkatakot sa Diyos, mga kapatid? Hindi po. Dapat po meron tayong banal na pagkatakot po sa ating Panginoon, no? So, faith to Diyos in healthy fear of God in the life of the believers. So, one of the most consistent teaching in the Scripture is that God will judge everyone in the end. So, yun naman po talaga eh. Doon sa ating long run na tinatahak, which is meron tayong pananampalataya, but we need to, kailangan po natin malalaman na kahit ulit-ulitin natin basahin yung Biblia, lagi pong inulit-ulit, mababasa natin ang scripture na nakasaad doon na God also will judge everyone in the end. Ayaw ko ba naniniwala noon? No, God will judge us. Amen. Pagdating po ng panahon, amen po. So God will repay either the reward by punishment. So meron po siyang pinapangakong reward, but at the same time, meron din po siyang pinapangakong punishment doon sa mga tao. Sabihin natin, nananampalataya ngayon, but at the end of the day, hindi po makarating doon sa finish line at umalis po sila, tumalikod po sila, hindi po makakamtan yung reward na pinangako ng Diyos para sa kanila. Masasayang po, di ba? Take note lang po, if we are serving the Lord almost 20 years, sabihin na natin, di ba? But then, meron lang karampot o meron lang trials na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon at huminto po tayo, hindi tayo tumuloy doon sa pananampalatayang meron tayo. Ano kaya sa tingin niyo?
nasasayang po yung mga kapatid. Amen po. Katulad sa ating napag-aralan kanina doon sa sa New Life, napakaganda po, obedience. So, although si Abraham hindi po siya tiyak sa kanyang paroroonan, pero dahil sa kanyang pagsunod at pinagkatiwala na sa Diyos, wala siyang katubili na sumunod kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Sabihin niya na kanyang anak na Isaac ay gawing haing handog, hindi siya nagkatubili. Dahil nananampalataya siya na hindi ito gagawin sa kanya ng Diyos. I-spare ang anak niya sa gitna ng sa kanyang kautos ng Diyos. Kumbaga, meron siyang pananampalataya. So, ganoon din po sa atin. No? Kaya nga, kailangan po natin makikita sa ating buhay pananampalataya, mga kapatid. So, basahin natin yung 30 to 31, sabi nga doon, sapagkat kilala natin ang nagsasabi, ang paghiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsasabi, hahapulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So, tingnan po natin, kung ating pong intindihin na God also will judge doon sa ating mga ginagawa. Di ba ba? Hindi po siya unfair. Siya po yung fair na Diyos. Kumbaga, yung atin pong ginagawa sa ngayon, kung ito may nakakalugod sa Panginoon, and this is the will of God, ito po ay inalugdan ng Diyos. Subalit kung ang ating ginagawa ay hindi naman kaya-aya sa mata ng Panginoon at sa kanyang kalooban, of course, we will judge also, mga kapatid. Amen po? So to whom in this warning given? Kanino po ba niya ito binibigay? Yung warning na to? To those who sin willfully after already knowing the truth. Amen po? Doon po sa mga nakakilala na, mga kapatid. Ano bang sabi doon sa 26? Basahin natin. Sabi nga doon, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maialay para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Finish na. Ika nga. Kung paulit-ulit pa rin natin ginawa yung pagkakasala na yun. Tapos na tayong pinatawad, tapos na tayong binayaran ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Subalit kung ating kasalanan na kung saan pinatawad na tayo, nagpatuloy pa rin natin inulit-ulit o paulit-ulit pa rin natin ginagawa, wala na po. Kaya nga sabi doon, bilang mga mananampalataya, ituturing po na mas mabigat ang pananagutan kung patuloy tayong gumawa ng kasalanan kahit alam na natin yung katotohanan. Napakabigat po, no? Kaya nga mas mas mababaw pa yung paroo, sabihin natin yung pataw doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus at hindi pa nila alam yung katotohanan. Whereas tayo, na alam natin yung katotohanan, subalit patuloy pa rin tayo gumagawa doon sa hindi ayon at kalooban ng Diyos, mas mabigat po yung may turing na pananagutan sa ating bilang mga mananampalataya. So ito din ay nagpapaalala sa atin na ang pagpili ng masama at yung mabuti ay sa atin yun eh. Nasa sa atin yun. We are the responsible of these things na ating piliin. Alam na natin na mali, pero patuloy pa rin natin tinatahak at patuloy pa rin natin ginagawa. That is your responsibility. Atin din pong responsibility yung mga kapatid.
So kung atin pong titingnan, sabi nga dito na maski ito ay isang paalala, ang pagtatangi ay ang pagtatangi sa mali at kahit batid na ang katotohanan ay seryosong hinatnan ng buhay ng isang Kristiyano ay hindi po talaga maganda mga kapatid. Kung patuloy tayong gumawa doon sa lukuran na ating nilalakad na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. But praise God, dahil nga sa biyaya ng Diyos, dahil nga doon sa patuloy na pagpapaalala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita, tayo po ay patuloy na makalakad na naayon po sa kalooban ng Diyos. Amen po? So God called those who believe to be and avoid sin. Yung po yung nais ng Diyos eh. Pwede po ba tayo hindi magkasala? Pwede po kung naisin po natin. Bakit po? Dahil napagtagumpayan na po ito ng ating Panginoong Jesucristo. But hindi po natin ito kaya kung sa sarili nating kakayanan lamang, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ba ay mahirap? Mahirap po mga kapatid. Hindi po siya madali. Kaya nga, being a Christian, hindi po siya madali. We should no longer continue in the same one we come to the knowledge of truth. Dapat di na po tayo doon magpatuloy doon sa pagkakasala na yun. Subalit, di ba, mayroon nga laging justification, tao lang po ako eh. Diba? Nagkakasala. Kaya nga, hindi po acceptable yun eh. Dahil alam na po natin, kung nanaisin talaga natin, at kung tutunin talaga natin, maaari po hindi tayo magkakasala. Kung ipamuhay talaga natin yung nais ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Kasi nga, yun po yung nais ng Diyos. God calls those who believe to obey, to avoid sin. Para po hindi na po sila manumbalik. Bakit po ba sinusulatan ng ng apostol yung mga Hebrew na to? Dahil nga ang mga Hebrew na to ay patuloy pa rin silang manumbalik doon sa kanilang unang pananampalataya. Kasi mas madali, di ba? Mas comfort sila doon. Kasi doon po tayo kung minsan, doon tayo kung saan yung comfort natin, yung mas madali natin, mas okay natin gagawin kaysa doon sa mahirap, di ba? Pero ito po yung nais ng Diyos na dapat lumabas po tayo doon sa ating comfort zone na tinatawag bilang mga mananampalataya. Amen po? So we should no longer continue in sin once we come to knowledge of truth. So ito po yung sinabi ni Apostol doon sa tumatawag, sumusulat doon sa Book of Hebrews. So pangalawa naman po, to those who will rejected the Lord Jesus Christ. So mabigat po. Mabigat din po yung parusa doon sa mga tao pala. Hindi nila tinatanggap ang Panginoong Jesus. Yun po. Ano po bang sinabi doon sa verse 29? Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusa na nararapat sa taong mahamak sa anak ng Diyos? Lumapastanganan sa dugo o sa dugong nagpapatibay sa tipan at nagpapabanal sa Kanya at dumait sa pagpapalang Espiritu. So ito po yung gaano daw kabigat. So may kita nga natin dito sa talatang ito na naglalahad ng malalim na kahulugan ukol sa mga parusa para sa mga taong pumahamak sa ating Panginoong Jesucristo. Yung hindi pagtanggap at hindi pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ipinapakita din ito ng seryosong kahalagahan sa pagsunod. Tulad nga sa ating pag-aralan ngayon ng obedient. Kasi nga kung alam na natin yung katotohanan na yun, subalit patuloy pa rin tayo, ito ay masama akong epekto para po sa atin bilang mananampalataya. Higit sa lahat, sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. So binabanggit din dito na, sabi nga dito na hindi pagpapahalaga sa banal na dugo na nagpapabaya sa espiritual na mga aspeto ng buhay ay talaga naman pong napakabigat. Napakabigat po na
yung responsibility no, sa isang tao kung hindi natin ito gagawin, kung hindi natin susundin. Kaya nga sabi dito, gaano kabigat ang akala ninyo na parusang nararapas sa taong mahamak sa anak ng Diyos, lumapas tanganan sa dugo na nagpapatibay sa tipan at nagpapabanal sa Kanya at lumait sa pagpapalang Espiritu. So mabigat po siya mga kapatid. Kaya nga, we are blessed na sa haba-haba ng panahon, di ba? Tayo po ay kumbaga nakinig o sumunod doon sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Alam naman po natin na hindi naman po umispat tayong nabahaginan ng salita ay nag-ano tayo kaagad, yung nag-response tayo kaagad. Mahabang posisyon po. So, ganun din po yung ating titingnan, no? Dapat po in our life din po, yun po yung atin din pong gagawin, especially sa ating mga pamilya, di ba, ating kaibigan. Huwag lang po tayong sumuko at manghinawa mga kapatid. Patuloy lang po tayong magbigay ng encouragement sa kanila. One day, katulad din po sila natin na makasama natin doon sa isang pananampalataya. Dahil nga napakabigat po, mabigat po ang parusa na nararapat sa taong mahamak sa anak ng Diyos. Kasi nga, ito ay nasasabi kasi ng apostol na sumusulat sa Hebrew dahil nga, nakakilala na sila sa Panginoon eh. Alam na din po nila yung katotohanan. Subalit, mas pipili nila yung dati nilang pananampalataya. Kasi nga, masaya, di ba? Walang bawal, walang pagkakaiba po yan sa ating panahon ngayon. Bakit? Sabi, ayaw ko dyan sa inyo magsamba. Nakaka-encounter ba tayo dyan? Ayaw ko sumama sa inyo. Bakit? Maraming bawal. Diba? Kung minsan gano'n, maraming bawal. So, hindi naman po bawal eh. Yun lamang po yung katotohanan na hindi po katanggap-tanggap sa sanlibutan. Na kung titingnan nila, ito ay maraming bawal, marami akong tanggalin sa buhay ko, marami akong baguhin. Which is mahirap. Kaya nga hindi madali yung pagsunod sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, tunay na Kristiyano. Hindi po madali mga kapatid. Amen po. So, makikita ka din natin dito na for those who will reject the Lord Jesus Christ, ang tanong dito, what is the indictment of the apostle Christian will not stop sinning or rejecting the Lord altogether? So, atin pong titingnan, atin pong tandaan mga kapatid na there is no, sabi nga doon, there is no longer remain a sacrifice for their sin. Sa mga taong tumatalikod, sa mga Kristiyanong uminto o hindi na nagpatuloy doon sa kanilang pananampalataya. So, they cannot save anymore, sabi nga dito. And since they have turned away from the only one who could save them, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga masakit po eh. Kung talagang may mga balitaan tayong dati nating kasamahan, dati nating workers, but then, suddenly na lang, nawawala siya, at nakikita natin na nanumbalik siya doon sa dating. So, masakit po yun mga kapatid. So, ano po ba yung sinasabi dito na ito po ay malaking responsibilidad sa isang tao. So, ang in-illustrate din po dito, if those who rejected Moses were punished as such, sabi ka no, then more to those who rejected the Son of God and thus insult the Spirit of grace. Yun nga po. Kung sa kay Moses na talagang nire-reject siya, talagang on the spot nandoon yung pag-punish sa kanila ng Panginoon o Yahweh ng kanilang panahon na yun. Lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. There is also a judgment for those Christians, for people na nandiyan na nakakilala na, subalit pumalikod sa ating Panginoon. Amen po? So gaano ito kabigat na parusa para sa atin? Yung verse 29 na sinasabi ko. So amen po? So hopefully naman po no, na
sa ating buhay. Dapat po atin pong laging asamin, lagi po natin ipanalangin sa Diyos na hanggang huli, hanggang wakas, tayo ay madatnan na mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po yung lagi nating asamin sa ating buhay. Hindi po madali, but then, we need to, kailangan po natin itong gagawin sa ating buhay. Ang ating higit na pagtitiwala at pananampalataya. So, pangalawa naman po is, by enduring the struggle that faith brings. So, ito nga po, no? Why were these Hebrew Christians on the verge of rejecting Christ? Bakit kaya? So, because of the suffering and struggle of their faith has brought to them. So, dahil nga doon sa kanilang struggle, dahil sa kanilang suffering, na kanilang napagdaanan, kaya sila naisin na bilang tumalikod, ayaw ko na. Marami silang mga narinig. Nadi-discourage sila at umayaw na sila. So tandaan po natin that faith always bring assurance and glory in the end. Yun po yung ating titingnan eh. Na ang ating pananampalataya ay magdadala po ito ng glory doon sa bandang huli. But we need to finish our race. Ika nga. Kasi nasa race po tayo eh. Nasa racing pa tayo. So, ang ating mithiin is makarating tayo doon sa ating paroonan. Kaya nga sabi dito, faith always bring assurance and the glory then, but it does not always bring comfort in the present. Tingnan po natin tandaan po natin mga kapatid. May glory nga siya doon sa bandang huli, but in the present, in the long run, hindi po siya madali. Diba? Sa ating buhay. Sino po ba ang matatagal ng Kristiyano dito? Lahat naman po tayo. All more than 5 years, 10 years, 20 years. Sino po ba ang Kristiyano hindi nakaranas ng problema? Wala po. Dahil hindi tayo excited doon sa mga bagay na yung mga kapatid. Kaya kung ating titingnan, ang pagiging Kristiyano ay hindi po laging, diba, sinabi, masayang tunay. Sorry for that, for the last preaching, no, na may nag-correct na sa akin isang kapatid din na, sabi, Brad, dapat, hindi yung dapat masayang tunay yung isang Kristiyano. Hindi po lahat ng pagkakataon ay masayang tunay isang Kristiyano. Pero, masayang tunay tayong mga mananampalataya na kilala sa Diyos dahil meron tayong inaasahang glory in the end. Yun po yun yung blessed hope natin na inaasahan. Na pagdating natin, kaugin tayo ng Panginoon, makasama natin ang Panginoong Hesus, that is na yung kagalakan na yun, yung tunay na kagalakan. Pero habang nandito pa tayo sa ating, kumbaga, in the present situation, asahan po natin na wala pong comfort. Hindi po laging comfort yung ating buhay. Meron pong ups and downs, mga kapatid. Yun po? Kaya huwag po tayong kung minsan, lagi na lang ako, laging ganito. No? Titingnan lang po natin, diba, sa isang estudyante, bakit ba sila binibigyan ng exam o binibigyan ng test? Dahil po para matuto. Hindi po bigyan ng exam para ibagsak ng teacher, hindi po. Para po sila matuto doon sa kanilang pinag-aralan o doon sa kanilang mga lesson po, mga kapatid. Ganun din po sa ating mga Kristiyano, no? God allow us those trials and testing sa ating buhay para po tayo maging matatag, maging matibay. Pagdating ng panahon, ready tayong tanggapin
sasabihin ng Lord, di ba? Well done, my good and faithful servant. Napakasaya po, no? Paano tayo maging well done kung nandun na dapat tayo sa finishing line? Uminto tayo. Hindi tayo nagpatuloy. Hindi po tayo maging well done. Di ba? So dapat po, yun po yung ating kasamin. So, makikita din po natin na this is what they were experienced. So, yun po, naranasan po nila. Kung ano yung ating naranasan ngayon, hindi pa yan, wala lang yan doon sa naranasan ng naunang Kristiyano sa atin. Sa kanila talagang buhay yung kapalit sa kanilang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ng kanilang kapanahonan niya. Kaya kung hindi matibay yung pananampalataya, ay tiyak, bakit ako magpatuloy? Whereas sa ating panahon ngayon, simpleng problema lang, sarili lang natin mismo. Ayaw ko na. Maraming sinasabi. Maraming, pero doon dapat tayo mga kapatid, doon dapat tayo lumako. Huwag nating iwasan yung mga ganong problema o mga ganong sitwasyon ng ating buhay. Bagkus harapin natin yan, ang buong tatag at buong tapang. Para kung matagumpayan natin yan, hindi na yan paulit-ulit na mamunumbalik sa atin. Kasi kung nangyari sa akin yung nakarang taon, itong taon na to, ganun pa rin yung same situation yung mangyayari. Sabihin mo, bakit paulit-ulit lang itong ginagawa? Taon to, hindi naman nagbabago, sinisisi pa yung kapatid, samantalang ikaw mismo, tayo mismo, yung dapat magbago. Ayun po? Tayo mismo, ating sarili mismo, yung ating pag-uwi. At paulit-ulit man yan na mangyayari at hindi ka nasaktan, ay tapos na ako niyan, Lord. Iba na naman. So, tapos na tayo doon, mga kapatid. Dapat ganun po, huwag po natin iwasan, harapin po natin ang buong tama. Kung hindi tayo, managumpay doon sa laban ng mga kapatid. So, sabi, ano bang nangyari doon sa mga Hebrew? Sabi nga doon, they had to decide whether they will suffer in the present for the future glory or let go the future and enjoy the comfort of the present. So, ganun po yung kanilang pinapili po sila eh. Ano ba yung nais nyo? Sabi gano'n, mag-suffer kayo ngayon, subalit meron namang future na glory na ipinangako ng ating Panginoon? Or doon tayo ngayon sa na-enjoy natin yung buhay, the present, pero distraction naman yung huli. Ganun po sa ating buhay, no? Bilang mga mananampalataya. Pero mas maraming pipili doon sa enjoy ngayon. Diba? Suffer later. Di po ba? Dapat po, although dumanas man tayo ng mga suffering at struggle sa ating buhay, pananampalataya, okay lang yan. Dahil meron tayong inaasahan ng blessed hope pagdating ng panahon. Kaysa naman doon, di ba? Happy doon, happy dito. Pero praise God naman, wala po yan dito. Kabuti po ng ating Panginoon. Amen po? So, yun po yung naisin natin mga kapatid doon na alam naman po natin na lahat po tayo may kanya-kanya pong pinagdaanan. Ang atin lang pong gawin is kailangan tayo ma-mature doon sa mga pangyayari na nararanasan natin o hinaharap natin sa ating buhay pananampalataya. Hindi po. So, paano po ba sila, paano po ba sila lumalakas? O paano tayo lumalakas? Sabi nga doon, how they will be strengthened? Sabi nga doon, by remembering the past. Yun po, dapat asamin natin at titingnan natin yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo ay nakaranas ng ganitong problema, Lord, alam ko po, Lord, na ang problema ito ay aking matagumpayan. Kaya nangyari ito sa akin. Nung unang problema nga, napagtagumpayan ko ito pa kaya. Diba? Remembering the past. Ano bang ginagawa nila? Basahin natin sa 32, sabi nga doon,
Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayong nagtiis sa matinding hirap matapos na kayo maliwanagan, ngunit hindi na kayo nagpadaig. Sa verse 33, kung minsan kayo ay iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla, kung minsan naman kayo ay umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahirapan ng gayon. Nang gayon dinamayan ninyo ang mga bilanggo at hindi kayo nalulungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Sa verse 35, kaya't huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. So, ganun po yung ating asamin din po. They endure much when their faith was fresher and firmer. Ika nga, doon sa una, na-endure nila, tapos pagdating ng panahon, umayaw na sila. Diba? Tulad din sa atin, di ba? Ilang taon na tayong Kristiyano, tapos pagdating doon sa long run, hinto na tayo, dahil doon sa mga bagay lang, na kumbaga, hindi naman talaga dapat maging dahilan na huminto tayo doon sa ating pananampalataya. Dahil lang sa isang kapatid, diba? Minsan gano'n. Ayaw mo lang makita yung isang kapatid. Pag mag-welcome, ay dito na ako, nandiyan si kapatid, di nagkabungkuan, ay sorry. Diba? Hindi po maganda yan mga kapatid. Tayo po ay isang pamilya. Diba? Sa kaiwas-iwas natin ayun, nabungkuan, apakan mo pa yung paa ni sister, di ba? Kasi nga, paiwas-iwas. Ganoon mga kapatid. So, dapat po, umano tayo niyan. Matagumpayan natin yan. So, yung mga bagay na talagang napakababaw yung dahilan sa kanila, buhay yung kapalit nila. Pero, patuloy silang nananampalataya. Diba? They should not throw away because they shall be duly rewarded. Alam po natin, meron pong kalakip na pangako, yung ating pagpapagal, yung ating ginagawa, yung ating paglalaan ng oras, yung ating pag-aaral na salita ng Diyos, lahat yan may reward sa ating Panginoon. Maliit man na bagay, malaki man na bagay yung ating ginagawa. But, kung ating itong ginagawa ng buong puso at tapat sa ating buhay, God will reward us. So, dapat alalahanin natin nung ano yun? Anong sinabi doon? Remembering the past. Huwag yung ex, ha? Si ex, baka naman si ex yung lagi nating remember, naalala. Hindi po, so, ibig sabihin, yung past na ginawa sa atin ng ating Panginoon Jesus. Amen po? Kung paano tayo binako, kung paano tayo hinano, kung paano tayo binumuli, kung paano tayo nagtagumpay sa mga bagay, yun po yung ating panghawakan. Yun po yung ating laging alalahanin upang higit na managumpay tayo doon sa ating kinakaharap o kakaharapin. Amen po. So, kung alam naman po, by enduring the present. So, sa verse 36, sabi niya doon, kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang itinanghal. Diba? Napakadaming pangako po ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos. Diba? Napakadami po yung pangako niya. Kailangan nating i-endure yung mga kapatid. Kaya nga hindi po natin dapat iwasan. Dapat natin harapin at malampasan ang mga bagay. So, ano bang kailangan natin? Endurance. Alakasan po natin na harapin yung mga bagay nito. We need the endurance to do the will of God. Do not be deceived into thinking that obedience is easy. Hindi po madali. Tulad sa ating napag-aralan kanina sa di ba? Kasi maganda po, nakalink po kasi yung topic kaya maganda siya. Obedience po, di ba? Yung
inutos ba ng Yahweh doon kay Moses? Madali po ba? Yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac ay gawing handog, haing handog. Napakahirap po noon. Pero, dahil nga sa kanyang pagsunod sa Diyos, yun na lang po gawin ng example kasi yun po yung mahirap po. Yung obedience, yun po lang. Pero nahirapan ba si Moses na yun? Hindi po siya nahirapan. Bakit? Pusa siyang sumunod. Kung ano yung sinunod daw, kung anong inutos sa kanya ni Lord. Pero para sa atin, mahirap yun. Kaysa isang anak ko Lord, tapos ibibigay ko, di ba? Mahirap po yun. Pero sa kanya, hindi po siya nahirapan, hindi siya nag-struggle dahil nandoon yung kanyang pusa. Nandoon yung kanyang pagsunod na higit. Dahil alam niya na ito ay makakabuti doon sa kanyang ginagawa. So it is easy only for those who enjoy what God wants to do or them to do. Yun nga, katulad nga ni Moses. Madali sa kanya. Hindi siya nag-struggle, hindi siya nahirapan. Abraham. Dahil nga, lagi siyang nandoon yung kanyang pag-obey. Amen po. So dapat ganun din po tayo. Salamat Ate, no? Kasi ako sa Moses. So, maging example nga din doon, sino bang nakaano sa inyo, nakatry ng magbutin, yung parang sagwan-sagwan, di ba, sa probinsya. Di ba po, pag sa probinsya, pag mahangin, maalon, tapos salubungin mo yung hangin, dapat napakahirap kung isagwan yung boat na yun, yung bangka na yun. Subalit kung yung agos niya is, yung pabor doon sa kung saan ka pupunta, napakadali po. So, walang pagkakaiba din sa ating pagsunod. Kung lagi nating inuubos yung mga bagay na yon na nais ipagawa ng Diyos para sa atin, napakahirap po. Pero kung sa mga taong masunurin, o sa mga Kristiyanong nandoon yung kanilang pag-ubay at pagsunod doon sa kalooban ng Diyos, madali po yun para sa kanila. Kasi nga napakahirap po talagang i-correct tayo, di ba? Mahirap po yun eh. Mahirap po tayong masakit, hindi madali mga ganung bagay sa ating buhay. Subalit kung nandoon yung ating pagsunod, nandoon yung ating pag-obey, madali lang po yan. Kasi yun po yung nais ng Diyos. Matuto tayong sumunod, maliit man o sa malaking bagay. Doon po papasok yung ating pananampalataya. Ano po bang in-illustrate na dito na the will of God does not always bring peace and harmony or non-opposition. So, yun po mga kapatid, no? Hindi po talaga sabihin natin na mag-bring ito ng kapayapaan. Minsan po, isi-shape po talaga tayo. Pag-ibig tayo maging matatag at maging matibay doon sa mga bagay na this is a lie that many Christians have admired as if it's the Word of God. Na kung minsan sabihin nila, hindi. Sumunod ka lang. Mananampalataya ka lang. Okay na yung buhay mo. Hindi po mga kapatid. Meron at meron po tayo ang pagdaanan. Doon sa pagdadaanan natin na yun, doon tayo maging malakas kung ating mapagtagumpayan. So, amen po ba? Nakasunod po ba tayo? So, we must not comfort or discomfort the basic of our decision for doing things concerning of our faith. Hindi po dapat tayo gawin nating batayan ang ating mga desisyon at mga kaaliwan o yung mga discomfort sa paggawa po ng mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. Kung minsan kasi doon tayo magbabatay Ito yung nais ko Ito yung desisyon ko Lord, ito ba yung kalooban mo, Lord? Pero kung minsan bago natin nilalapit sa Panginoon, meron na tayong ginagawang action. Nauna na yung hakbang natin bago natin nilalapit sa Panginoon. End of the day, wala mang rin. Fail po.
Kasi nga, nauna yung ating action bago natin nilapit sa Panginoon. Kaya nga, maliit man, malaking mang desisyon ng ating buhay, sa ating buhay, lagi po natin ipaupaya. Sabihin muna natin sa ating Panginoon, "It is your will, Lord, let your will be done." Ano po? So dapat lamang natin nahanapin at sundin ang kalooban ng Diyos. Ano man ang magdudulot nito sa atin. Maging ito man ay hindi kaaya-aya sa ating sarili, ito may magbigay sa atin ng discomfort sa ating paglalakad ng buhay Kristiyano, but then kung ito na may kalooban ng Diyos para tayo ay higit na lumago sa ating pananampalataya, we need to accept that, mga kapatid. Kailangan po natin ito yan. I accept para po pagdating ng panahon, maging matatag po tayo at matibay tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? So sabi nga po doon sa pangatlo, by hoping the coming of the Lord. Tayo po ba yung umasa doon? Amen. Po. So yun po yung dapat asamin natin, no? We know, Lord, na babalik. Hintay po kami sa pagbabalik mo. Dapat lagi natin sasabihin yun sa ating sarili. So sabi nga doon, sa verse 37, sapagkat konting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya ay natalikod, hindi ko siya kalulugdan. Sa verse 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Kaya nga, hindi naman tayo nakabilang doon eh. Doon tayo sa may pananampalataya at naliligtas na. So, ano bang dapat natin gawin? Huwag tayong tumalikod. Kasi nga, asamin natin yung pagbalik ng ating Panginoon na tayo ay makasama, mga kapatid. Sabi ko, lastly, he mentioned the hope, the coming of the Lord as the incentive of a living by faith. Para bang nagtatrabaho tayo. Nagtatrabaho tayo araw-araw, di ba? Ano naman, December 1 na. Pagdating ng katapusan, may nasahan tayong sahod. Sa atin din pong pananampalataya o sa atin naman pong pag-serve sa ating Panginoon, sabi natin na dahil sa ating pananampalatayang ginagawa sa ating pananampalatayang meron tayo ngayon, meron tayong blessed hope na inaabangan o inaasam pagdating ng panahon o reward, which is ang ating Panginoong Hesus, kanyang pagbabalik. Yun po. So yun po yung dapat nating asamin, no? Na hindi tayo maging parang hopeless na tayo. Kasi sila ganun eh. Kasi nga, sinasabi nila, tagal naman yung sinasabing babalik ang Panginoong Hesus, bakit kaya hindi pa naman bumalik? Babalik na lang ako doon sa dati kong pananampalataya, masaya pa, wala pang magano sa akin, walang makikialam sa akin. Yun po yung mga Hebrew yung ano ng mga Hebrew ng time na yun. Kaya nga sinusulatan sila ng usul, hindi dapat niyo gagawin yan. So walang pagkakaiba yan sa atin. Sa ating panahon ngayon o sa ating henerasyon sa time na to na ating nilalakaran. So people give up because they lost their hope the coming of the Lord. Kasi nga, di ba, maraming kung ating itinigyan, kahit sa ating panahon ngayon, maraming dating pastor, naminto na sila, dating kamanggagawa, na talagang malaki silang publikasyon, tapos huminto na sila, wala na sila. Kasi nga, parang siguro, nag-burn out sila doon sa mga bagay. Meron lang isang napanood na video na talagang napakasakit naman, napakatagal niyang naglilingkod sa Diyos. Balik, ngayon, parang kinukurs pa niya yung buhay Kristiyano. Paano talagang sabi ko, ano kayang nakain itong taong ito?
So napakahirap po mga kapatid. So sa atin naman, yun po yung asamin natin na dapat hanggang huli, kasama natin yung ating Panginoon sa kanyang huli pagbabalik. Yun po yung nais ng Diyos para sa atin. Ayun po. So di doon, sabi nga doon, they do one of two things. So ano ba yung ano nito? Ang una nga dito, they live as if they will not leave this world. So nabuhay sila na parang hindi nila iiwan ang mundo ito. Kaya kung minsan parang doon talaga sila nag-concentrate sa mundo ito kung ating makikita dito sa ating mundong ginagalawan ngayon, di ba? Mas talagang parang mag-enjoy na lang tayo habang tayo nabuhay, parang gano'n. So hindi po kasi gano'n nila naunawaan yung mga bagay na yun. Kaya nga parang sa kanila, pag mawala na sa mundong ito, tapos na. Pero hindi po eh. Ito lamang ay isang kumbaga parang training ground lang natin ito. Pagdating ng panahon na makasama natin ang Panginoon. Diba? Doon na natin makakamtan yung glory na tinatawag o pinapangako ng Diyos para sa atin. Pangalawa naman, they live as if they is not heaven that awaits those who believe. So talagang namuhay sila na parang hindi langit ang hinihintay sa mga naniniwala. Parang wala pa silang, hopeless sila. Diba? Ganoon naman po sa ating mundong nakikita kayo, hindi po ating titingnan. Lalo pag nandoon tayo sa kasiyahan, nandoon tayo sa maluwan na buhay, o lalo na sa mundong kinagalawan natin. Pag mag-share tayo ng bulugan, parang tatakas yung kilay. Diba? Kasi nga, bakit naman? Okay naman yung buhay ko, parang gano'n. Pero tandaan natin, pag may mga sakuna, mga kalamidad, makikita natin doon, daming mga tumatawag sa Panginoon. Di ba ba? Ganun kasi yung reality talaga sa mundo eh. Naalala ko nga nung bagyo, yung lakas ng bagyo, yung kapitbahay namin talagang, iba yung kanyang kasama, iba yung kanyang ugali. Kung pagdating ng bagyo, talagang yung bahay na umalit pa ako, nagkawasak-wasak na, lumipad na, talaga namang tawag siya sa Diyos, So, yung ma-realize po natin kung minsan darating sa ating buhay na kumbaga end na ba, wala nang matatakuhan, laging ang Diyos yung huli. Which is sa atin naman, bilang mga Kristiyano, dapat ang Diyos yung mauna bago pa mangyari sa atin. Yun po yung kaibahan, yun po yung pagkakaiba. Doon sa mga hindi pa talaga, hindi pa nalaman yung katotohanan. Parang huling chance na nila ang Diyos na tatawagin bago pa yung pinaka-last chance na, di ba? Pero sa atin naman, whereas sa ating mga mananampalataya, unahin natin ang Diyos lagi. Yun po yung dapat natin gawin. Bakit ba sila yung parang nanghihina dahil nga doon, ano ba sinasabi doon sa 2 Peter, yung kung ating titingnan doon sa 2 Peter, yung the scoffer, sabi ganon, tagal na yung Panginoon na sinasabi nyo, bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik? At sinabi nga doon sa verse 3, sabi, above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing the following their own evil desire. So they will say, where is this the coming He promised? Asan ba yung sinasabi yung promise niya nandiyan yung Panginoon? Niluloko lang kayo niya, hanggang ngayon wala pa. Diba? Kung minsan gano'n. Gano'n din po yung nangyayari doon sa mga Hebrew na yon. So everything goes on as it is, the since in the beginning of the creation. Nakikita na natin doon na hindi naman po tayo pinabayaan ng Diyos since the creation, nandoon na po talaga na hindi po tayo kinalimutan ng Diyos. Ano bang ginawa ng Diyos sa atin? Ang ginawa ng creation niya, sabi ko sa verse 5, hindi ko nilagay kasi dyan, and the 2 Peter 3 verse 5, sabi ko, but they deliberately
forget that the long ago by God's word the heaven came into being, and the earth was formed out of water by water. By this water also the world of that time was diluted and destroyed. Di po ba? Talagang dahil po nga sa ano ng Diyos, hindi po niya ini-spare yung mundo na yun, o baga lahat po ng mga tao na yun, pinanisan po niya sa water. Dahil nga doon sa patuloy na pagkakasala. Pero tandaan po natin sa Bible, the same word, the present, heaven and earth are reversed for fire, being kept for the day of the judgment and destruction of the ungodly. So, ngayon po, yun po ngayon yung ating titingnan at kung ating makikita no, na sabihin natin bakit hindi pa dumating ang Panginoon. Kasi nga, sabi sa verse 8, but they do not forget this one thing, their friends. With the Lord, they is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day. And the verse 9, sabi nga doon, the Lord is not slow keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ito po yung nais ng Diyos. Kaya huwag tayo magmamadali. Nais ng Diyos ng lahat. Everyone, sabi ko rin, everyone to come repentance. Paano po ba natin, paano ba mapapadali yung pagbalik ng Panginoon? We need to share the Word of God. We need to share for those na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. We need to share the salvation that we have right now, mga kapatid. Para marami pong, kasi everyone na sinasabi dito, everyone to come to repentance. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak. Ayaw na niyang mangyari ulit doon na talagang ginawas out niya sa tubig. Nilang nais ng Diyos ay talagang may save lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? So, ang application po dito, we must not only confess our hope in the coming of the Lord. Dapat hindi lang po tayo doon yung ipagtapat ang ating pag-asa sa pagdating ng Panginoon. Kailangan din po natin sabihin doon, we must live our life as if He is where coming today. Sabihin natin na sa oras na to, darating na ang Panginoon. Bakit ganun? Yung laging inaasam natin, para lagi tayong handa. Para lagi tayong, kumbaga, gawin natin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi natin gawin yung mga bagay na kalooban sa Diyos, paano kung dumating siya? Kaya nga, dapat asamin natin na hanggang pagdating ng Panginoon, nakatayo tayo. Makaharap tayo sa Kanya na may higit na pananampalataya, mga kapatid. Amen po? So sa pagtatapos na po tayo, faith does not always bring the comfort that we desire in this life. Hindi po siya nadala ng comfort sa atin. In fact, it's often bring to discomfort and inconvenience, if not outright suffering. So, di ba? Any believers who genuinely lives out the faith that Bible teaches, which reaches out in His comfort zone. So, toward those who are struggling, who are in sin, who need help, etc., this bring discomfort and desire of our will and will manipulate lives. But it is what the Lord has called us to do. Ano ba yung pagtawag sa atin? Hindi po lang maging masaya tayo, kundi i-endure natin yung mga bagay na yun na ating mga kakaharapin at mapagdaanan ng pag hindi tayo lumago doon sa ating pananampalataya. So many are weak in their faith because they will not praise themselves by obeying the Lord. So yun po yung isang nagpapahina sa atin.
kung patuloy tayo nag-uupos doon sa will ng Panginoon, napapagod po tayo at napapagod. Ano ba yan? Lagi na lang ganito. Complain tayo ng complain. But dapat yun po yung mawawala sa atin. Must obey what is the will of God at yung ano kung paano tayo tinawag ng ating Panginoon. Doon tayo mamuhay, mga kapatid. Amen po. This chapter is followed by another that tells about the people who live out their faith. It's introduced them by describing what faith did for them. Tandaan po natin, sabi nga doon, faith is a substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Nakikita po ba natin ang ating pananampalataya? Hindi ba nakikita po ba natin ang Panginoon? Hindi po natin nakikita, pero nananampalataya po tayo. Umaasa po tayo na pagdating ng panahon, kakaunin tayo ng ating Panginoon. Kasama tayo ng ating Panginoon. So our faith is the evidence we have of what God will to do when this world confuse us, disappoint, prostrate, even persecute us. So yun po yung kasi yung yung magdadala sa atin na kung minsan na parang manghihinaan tayo sa ating pananampalataya. When our vision is clouded, sabi nga doon, clouded, we do not see much the God of God and His promise. Kasi kung minsan din natin nakikita yan Kung lagi talaga, sabi nga doon, kapag ang ating paningin ay nauulap at hindi natin masyadong nakikita ang Diyos at ang Kanyang pangako, ang pananampalataya, ang katibayan na nagpapanatili o mananatili tayo sa ating paglakad sa kalooban ng Diyos. So dapat po, hindi natin tumbok, hindi natin talaga sure yung ating kakaharapin. Subalit, lagi natin tingnan na dahil sa ating pananampalataya, ito ay magbibigay sa atin na mabuting daan doon sa ating paglalakad sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. Sa last, sabi nga doon, dear friends, sabi nga doon, and love of God, let us not just confess our faith, but live it out for God. Let us not live by what we desire only in this life, but by obedience to the will of God. Kailangan po natin yan. Na hindi lamang yung ating sariling, gusto ko ito Hindi po. Kailangan natin lagi ikonsulta. Ito bang gagawin ko? Ito ba yung will ng Panginoon? Kalooban mo ba ito, Lord, yung aking gagawin? Hindi ba ito magdadala sa akin sa kapahamakan sa dating ng panahon? That is the one na dapat natin kumbaga lagi i-ano sa ating Panginoon. Lagi natin isamo sa ating Panginoon. If we are not in the comfort zone, let us reach out and expose ourselves a little bit more. So, mag-step up po tayo. Labas tayo doon sa ating kinalalagyan ngayon, mga kapatid. So, if we are suffering presently, let us not lose sight and hope, but endure, for we shall be duly rewarded. Kapag ito po yung ating gagawin. Ano bang sinasabi doon sa Hebrew, diba? We must fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith, mga kapatid. So this is the only right for the just shall live by faith and not by sight. Huwag po tayong mamuhay doon sa base sa ating nakikita, but we must live by faith, mga kapatid. Yun po yung dapat natin ipamuhay. Sabihin natin, lahat ng ating ginagawa, hindi po ito masasayang, bagkus God will reward us pagdating ng panahon. Yun po yung ating asahin, mga kapatid. So, hopefully po, meron po tayong natutunan doon sa ating pag-aaral. Purihin po ang salita po ng ating Panginoon na ating napakinggan sa mga